talaga ginagawa nyo sa palengke? Yan ba ay trabaho ng congressman yung pagpupunta nyo sa palengke? Ayan ba ay kailangan? Ay, wala ba kayong tao? Hindi, kasi alam nyo po, sa totoo lang ewan ko sa inyo, ako, in my opinion, napakatrapo ng galawan nyo, papunta-punta pa kayo sa palengke, parang walang kwenta. Anong gusto nyong mahita kakapunta nyo sa palengke? Di ba? Tapos, kukuha na ng video, tapos ilalabas ng mainstream media. O, ano pa nga ba yun? Di ba? Parang drama. Soap opera. Oh. But anyway, karapatan naman ni Tulfo ipagtanggol si Tamba. Baka lang mamaya mabansagang kayong titi, mahirap na. 'Di ba? Kasi sa ngayon talaga, bagsak po ang trust and approval rating ni Speaker Romualdez. Baka mababahira ng inyong apelyido. Baka kasiraan ka pa, magalit sa iyo yung mga kapatid mo. Di bali sana ko. Naku. Nagkakampihan na nga ang mga politiko para matuloy lang ang charter change at ngayon nga ay tila marami na ang natidismaya di umano kay Erwin Tulfo matapos nga raw nitong ipagtanggol si Speaker Romualdez. Sinisiraan lang daw umano si Romualdez at wala di umano itong kinalaman sa People's Initiative para nga sa usaping Chacha. Tinudungisan at binababoy lang di umano si Tamba. Samantalang sina Senator Amy na mismo na nga din ang nagre-reklamo sa mga paandar at pakulo ng Kamara para lang maisulong ang charter change to the point na may sumbungan na ngang nangyari sa pagitan ng Kamara at ng Senado. Patut sana tuloy ng netizen habang si Ka Martin ang Speaker ng House of Representatives ay hindi dapat magkaroon ng charter change para hindi matupad ang tunay na motibo ng ginagawang People's Initiative daw. At para lagi kang updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, isubscribe na yan. Lalaman ng isang tao kung siya ay gunggong. Ba? Hindi ko alam. Anong ibig sabihin gunggong? Sabi dito, Ganri Magaspag, nagtambaluslos na ba lahat sa Senado? Nako, malalaman natin yan. Kasi sa ngayon, may drama pa sila, away-away eh. No? Pero baka mamaya, iisa lang ang tumbok niyan. Ano? Term extension. Ay, yan ang ayaw natin. Sabi dito, honest earned billions is okay, but earning it by corruption is not right. Correct. Okay, ito, pag-usapan na natin. Huwag na natin pagtagalin, ito. Erwin Tulfo, kumakampi na nga ba kay Tamba Luslos? Kasi ito yung nilabas. Okay, nilabas nung... Kung nasa cellphone kayo, baka hindi nyo mabasa to. Pero kung kayo po ay nasa PC o sa TV, mababasa nyo to. No, ito ay binalita ng Manila Bulletin. House Deputy Majority Act CIS Party List Representative Erwin Tulfo say some individuals are trying to sully the name of House Speaker Martin Romualdez on the issue of the People's Initiative for Charter Change. Sa madaling salita, dinudingisan, sinasalbahe, binababoy lang, sinisiraan lang daw si Tamba at kinokonekta doon sa People's Initiative for Chacha. Ayan. Anong nangyari sa iyo, Erwin Tulfo? Sabi dito, tinagalog. Siguro sinisiraan lang. Erwin Tulfo says Speaker has nothing to do with PI. Eto, pakilagay nyo po sa mga manunood ng replay. Kayo po ba ay naniniwala pa kay Erwin Tulfo? Kung naniniwala kayo, lagay nyo lang po dyan, oo.
Kung hindi, sabihin niyo lang po, hindi. Kasi sabi niya dito, sinisiraan lang daw si, ah, Romualdez patungkol dito sa PI. Wala daw siyang kinalaman sa PI. Itong People's Initiative. Ang dami na pong nagsasabi, ultimo pinsan niya si Senator Amy sinasabi na sa kanya. Sabi nga niya, eh, kung ako lang, kung ako ang presidente, sasabihin ko yan, magsitigil kayo at babatukan ko yung mga yan. Oh. Ultimo pinsan, pinagbibintangan siya. Ngayon, naniniwala ba kayo sa sinasabi nito ni Erwin Tulfo? Sige nga, sige nga. Again, sa mga manunood ng replay, maraming salamat sa inyo. Binabati ko po kayo kasi karamihan ng mga ating mga viewers po ay 90% ng ating viewers nasa replay. Maraming salamat po sa inyo. Pero maging interactive po tayo. Lagay nyo dyan. Din, kung naniniwala kayo sa sinasabi ni Tulfo nang walang kinalaman si Tamba sa PI, yung pagpapapirma. Kasi ang PI ay People's Initiative. So dapat yan, manggagaling sa taong bayan. Kaya lang pinapapirma galing sa mga politiko. So hindi People's Initiative. Politico Initiative yan. Sa katunayan nga, parang Tamba Initiative pa eh. O, di ba? So, naniniwala ba kayo walang kinalaman si Tamba? Oh. Kayong bahala. Kung sa tingin niyo hindi kayo naniniwala, lagay nyo lang hindi. Walang problema. Kanya-kanya tayong isip dito eh. Pero kung ako, tatanungin nyo, in my opinion, naniniwala ako may kinalaman dito si Tamba. Tamba Initiative to. Bakit? Pambihira, pati pinsan mo, kaalyado mo pa, sinasabi, ikaw ang meron dyan. Kung ikaw man. Wag naman tayo magbulahan. Naku, nakakainit. Ang unang topic natin, nakakauinit eh. Makapagkape nga. Shot muna. Sabi taloy dito ni Jing Smile D Vlogs, baka coach gusto niya din 30 million. Alam mo, Erwin Tulfo, kakasama mo sa palengke. Siguro, habang namamalengke sila, baka binibigyan ng tahong to si Erwin. Hindi kaya? Ohoy, anong gusto mo, Erwin anong gusto mo ang tahong? Yung malaki? Maliit? Presko? Baka ganun eh. Hindi ko po pinagbibintangan. Baka lang naman. Kasi, di ba? Nagsasama sila sa palengke. Di ba? Naku. Paborito ko yan. Pag ako namamalengke, tahong eh. At pag palengke ko ng tahong, niluluto ko kaagad kasi pangit po ang bilas ng tahong. Di ba? Napapanis agad yan, nasisira. Kaya kailangan, pagkabili mo ng tahong, kinakain agad yan. Baka nabibigyan ng tahong. Hindi, Sir Erwin, nagtatanong lang. Baka hindi kayo nabibigyan kayo ng tahong. Naku, anong tahong ba type nyo? Hindi, nagtatanong lang naman. Kasi parang kakasama niya kay Romualdez, medyo iba na tono mo, sir. Parang, bako, ingat ka dyan, dumistansya ka dyan, Brad, kasi baka masira ang pangalan ng Tulfo. Maayos pa naman ang pangalan ng Tulfo eh. Kakadikit mo dyan, naku, baka kasiraan ka. Naku, kasiraan ka sa pangalan ng Tulfo. Kasi baka maging tambaluslos ka rin. Ang tawag sa'yo, tambatulpo. Hoy, titi. Bastos. Hindi, titi, tambatulpo. Initials, baka tawag sa'yo, titi, tambatulfo. Pangit. Di ba? Naku. Hindi kasi nung nagsasama siya talaga dyan, iba hindi ko nga alam eh. Ano ba talaga ginagawa nyo sa palengke? Yan ba ay trabaho ng congressman yung pagpupunta nyo sa palengke? Yan ba ay kailangan? May wala ba kayong tao? Hindi kasi alam nyo po, sa totoo lang ewan ko sa inyo, ako, in my opinion, napakatrapo ng galawan nyo, papunta-punta pa kayo sa palengke, parang walang kwenta. Anong gusto nyong mahita kakapunta nyo sa palengke? Di ba? Tapos, kukuhanan ng video, tapos ilalabas ng mainstream media. Ano pa nga ba yun? Di ba? Parang drama.
soap opera. Oo. But anyway, karapatan naman ni Tulfo ipagtanggol si Tamba, baka lang mamaya mabansagan kayong titi, mahirap na, 'di ba? Kasi sa ngayon talaga, bagsak po ang trust and approval rating ni Speaker Romualdez. Baka mababahiran ang inyong apelyido. Baka kasiraan ka pa, magalit sa iyo yung mga kapatid mo. 'Di bale sana kung naku. Sabi ni Donnie Brown na Pinay, gusto ni Tulfo tahong ng mga beauty queens? Oh, may tahong ba mga beauty queens? Sabi ni Brown na Pinay, talaga 'to si Brown na Pinay. Meron silang puwesto sa palengke, yung mga beauty queens? Naku. Hindi ko alam kung may tahong yung mga beauty queens, ano? Please explain further, Brown na Pinay. Sabi ni Tita Liza, si Tamba ang initiator ng tahong. Ano? Initiator ng founder ng PI. Ayan. Sabi ni Concepcion Maninang, kasama doon sa pag-raid ng bigas si Erwin at Tamba. Sila nga yung mga nag-raid. Hindi ko nga alam kung yan bang kanilang pinaggagawa ay kasama po sa trabaho ng isang congressman. Or ayan ay pagpapakita lang na sila ay aktibo. So kung ganun po ang ibig sabihin ng trapo, gawaing trapo yan. Mamaya Erwin, kumakain ka na rin sa baso, nagkakamay ka, umiinom ka ng tubig sa plato, nagtatraffic ka na, ano pa isusunod nyo? Parang Marrojas de second kayo eh. Baka magulat na lang ako diyan mamaya gumaganon-ganon ka na, 'di ba? Para ka na si Rojas, nagta-traffic. Alam mo kakornihan po 'yan. Huwag mong gagawin 'yan, Tulfo. Hindi mo kailangan maging trapo, ha? Okay, diretso po tayo. Next topic tayo. Senadora Amy Marcos na tutol sa charter change ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Nangamba rin ang senadora na baka hindi lang economic provisions ang baguhin. Nasa frontline na balitang yan si Mayan Los Baños. Eto, si Amy, hindi naniniwala na baka economic provisions lang ang mga babaguhin. I agree with you. Kahit ako, hindi ako naniniwala. Naku, delikado yan, masingit. Kasi ang usapan dyan sa Chacha, economic provisions lang. Inawat ni Marcos na maganda naman. Maganda po yung ginawa ni Marcos na yan. Na one thing for sure, nilagay niya sa lugar si Tamba. Oy, Tamba, tumigil ka. Senado ang mangunguna. Parang ganun ang datingan. Sinabi ni Marcos na wag yan. Pero ang dating noon, Senado naman. Pero still, miskin na po, hindi ako naniniwala na economic provisions kasi nung sinubmit yan ni Subiri, parang hapsyaw. Pakinggan natin si Amy, medyo hapsyaw, kaduda-duda. Ibig sabihin, baka masingitan. Yun ang problema doon. Hindi lang economic provisions. And I agree. Dead on arrival na ang People's Initiative. Yan ang sabi ni Senator Amy Marcos Walang parang parang dead on arrival ang PI tapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat Senado ang manguna sa usapin ng charter change o pag-amyenda ng saligang batas. Alam mo, baradong-barado baradong-barado. Ay, okay. Buti naman sa wakas sinupalpal ni Marcos etong si Tamba. Good yan, napaka-good. Si Tamba parang naputukan sa mukha eh. Hindi ikaw, Senado. Ganun yun. Ganun kasimple yung datingan noon. Buti nanindigan si Marcos dito kay Tamba. Tamba, ilagay mo sa lugar yang pinsan mong yan, si Tamba. Amy, ilagay mo rin sa lugar yang pinsan yung si Tamba. Wala talaga yan, sabit.
Senado ang mangunguna. Oh. But still, Pero nalalabnawan ang senadora sa inihaing resolusyon kahapon ni Senate President Big Subiri para isulong ang pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 malabnaw. Ako rin, wala akong tiwala dyan kay Subiri. Malabnaw yan, malabnaw. Ha, delikado yan. I agree with you, Amy Marcos. Ha, bakbakan mo yan si Subiri. Constitution. Bagamat nakasaad sa resolusyong inihain dito sa Senado na limitado lamang sa advertising, edukasyon at public services, O, advertising, edukasyon, public ano yun? O, basta yun lang. Hindi ako naniniwala dyan, mga brad. sa ilalim ng economic provisions ang aamyendahan sa ating konstitusyon. Delikado pa rin para kay Senator Amy Marcos na baka magalaw daw ang political provisions sa oras na buksan ng ating saligang batas para sa charter change. Yun ang pinakadelikado sa lahat. Ha? Again, sang-ayon ulit ako kay Amy dito. O, baka magalaw yung political. Ay, naku, wag nyo kaming palulusutin. Ay, BBM, Amy, gaganunin nyo yung si ganyanin si Tamba ha. Huwag nyo palulusutin yan. Pati yung sa Senado, huwag nyo palulusutin yung Naku, tigil-tigilan nyo kami. Ha? Para kay Senator Amy, wala namang makakapigil sa kahit sinong mambabatas na magmungkahi ng pagbabago sa ibang probisyon ng batas oras na buksan ng usapin. Kinakabahan pa rin ako. It doesn't generate any confidence, at least on my part, that there will be a limitation to a mere 3 provisions. Baka masingitan na naman kami kasi hindi kami nag-iisip ng pasingit-singit, papuslit-puslit. Ay, naku. Ako rin. Duda ako dyan kay Subiri. Yung pasingit-singit na yan. Kung hindi ka confident sa kanya, Amy Marcos, ako rin hindi. Nako, babantayan niyo yan. Mga kababayan ko sa aking mga manunood, huwag po tayong papalin lang. No to budel-budel. Huwag po. Nako, delikado yan. Ha? Masisingitan. Nako, yung 3 lang yon hindi. Nakaka-nervous talaga. Bilang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos, iba ang basa ni Senator Amy sa sinabi ni PBBM, kina Senate President Zubiri at House Speaker Martin Romualdez na pag-aralan ang charter change. Magalang na paraan daw yan ni Pangulong Marcos para sabihing tantanan na ang tsa-tsa. Kung ako yun, nasabon ng bonggang-bongga, may batok pa. Pero yung kapatid ko, iba style nun mas mabait yun. Kung alam mong pakinggan, pag sinabi sa'yo, pag-aralan natin, ibig sabihin, wag muna. Pagka pala si Marcos nagsabi, pag-aralan muna, ibig sabihin nun, tigilin muna. Yung kapatid mo, nagsabi niya na si Amy. Nako, yun daw ang mabait. Mabait kasi magsalita daw. Di umano, si BBM, sabi niyang kapatid, sabi ni Super Ate, pag sinabing pag-aralan muna, tigil, tamba. Ganun pala, hindi namin alam. Ba't ngayon mo lang sinabi, pagka sinabi palang pag-aaralan, itigil. Akala namin dati, wala na mangyayari sa bansa natin kasi puro pag-aaralan. Yung pala, pag pag-aaralan, tigil muna. Gets na namin. Kung siya daw si Amy, kung ako yon, nasabong ko na yung bonggang-bongga at may batok pa. Batukan mo na si Tamba. Hindi, kasi ang ibig sabihin niya, kung ako presidente or kung ako nasa lugar na yan, nasabong ko yung mga lintik na yan. May batok pa. Naku, parang kadidikit mo kay Sara, nagagaya ka ha. Sige, hindi, ako sangayon ako doon. Batukan mo, Ma'am Amy. Batukan niyo po. Tigilan muna yan. Sino po sana yung bonggang-bongga niyo pong sasabunin na may batok pa? Kita mo? Ayan. Sino yung sasabunin mo at may bonggang-bonggang batok? Siyempre, sa Congress, kakausapin, hindi ko naman babatukan. Si Speaker naman. Kung galing ba kay Speaker, Okay, ikaw naman laban bawi ka eh. Dito parang pero may pahapyaw din ha. Hindi ko siyempre sa Congress. Binanggit pa rin niya Congress. Ibig sabihin ni Amy, sa inyo galing yung PI na yan. Hindi po mirrong PI. Political initiative o politico initiative.
Oh, hindi naman people's initiative yan, political initiative yan, eh, ha? Hmm. Hindi ko naman babatukan si speaker. Parang gano'n ang pinapatukuyan niyan, bumawi lang siyang konti kasi hindi puwedeng diretso baka, baka may libel 'no. Hindi ko naman babatukan si speaker, pero Kung galing kung kanino diyan sa liderato ng Congress, tigilan muna yan. Tutok muna tayo sa problema ng tao. yan, alam mo, yan ang bottom line, ha. Ang taong bayan gutom. Yang pagtatalo niyo sa, people's initiative na yan, wala pong kinalaman yan dito sa sikmura. Wala pong kinalaman yan sa hapagkainan, wala pong kinalaman yan sa walang trabaho Pilipino, walang kinalaman sa gutom. Sana ang mga politiko nagfo-focus doon sa main issue. Ano ang main issue? Tulungan. Kahit ako mapapansin niyo, hindi ako mahilig sa mga awayan ng mga vloggers 'no. Hindi ko sa sinasabing mali sila o tama sila, posibleng ako mali. But I would rather focus on the issue. Ano bang issue? Eto bang issue na ito may kinalaman sa gutom ng taong bayan? Yun sa akin, eh. Again, hindi ko sinasabing tama ako, posible ako nga ang mali, 'no? But we have different style, ha? Ako style ko focus ako dun sa issue na kinahaharap ng mga Pilipino. Sana ganyan din ang mga politiko. Focus tayo dun sa kinahaharap natin. Huwag niyong pinag-iintindi yung away ninyo sa People's Initiative. Teka muna, walang kinalaman yan sa gutom ng mga Pilipino. Kakulangan ng bigas, kakulangan ng pagkain, kakulangan ng trabaho. Sana yan ang pinoproblema natin, Congress. Ay, minsan, ang nangyari sa Congress, na-focus kay PRRD, na-focus sa SMNI, ngayon naman na-focus sa People's Initiative. Wala, eh. Palpak po, eh. Maraming salamat, Feli Valesa. Uy, maraming salamat. May nakaalala. Thank you sa star. Facebook stars. Thank you po. Dagdag pa ni Aimee, walang benepisyo sa taong bayan sa pag-amyenda sa batas. Ibaan niya ang makikinabang dito. Sino bang gusto mag-prime minister? Bakit bigla naman naging parliamentary ulit? Ayan, di ba? Binubulgar na, eh. Ulitin ko, panawagan. Sagutin mo ito. Again, Tulfo. Tutal, kinakampihan mo na yan si Romualdez, eh. Bakit hindi mo sabihan yung kinakampihan mo na si Romualdez na sagutin? Sino ba may gusto maging prime minister? Ikaw naman ay tanga-tanga na lang. Tanga-tangang Pilipino na lang ang maniniwala na kung hindi si Tamba ang pinaparinggan dito ni Aimee. Bakit naging parliamentary ulit? Sino bang gusto maging prime minister? Sino bang gusto maging prime minister? Tingnan niyo isasagot niya. Sino pong gusto mag-prime minister? Yung hindi mananalo bilang Pangulo. Sino makikinabang sa PI at CONAS kapag ang tinalakay ay puro political provision? Di ba? Sino ba? Sino ba yung lagi niyang sinasabi na hindi mananalong Pangulo? Sino ba yung may pangarap maging Pangulo? Si Tamba. At kitang-kita natin sa rating, bagsak po. Lahat na po nangyari. Ginawa na sa mga Duterte kay Sara para ibaba, nagkaroon ng madungis na pangalan, tinanggalan ng confidential funds, etc. etc. Pati si Duterte sa Davao, si Pulong, tinanggalan din. Lahat na po ginawa sa Duterte, bagsak pa rin ang trust rating. Sa madaling salita, mahihina po. Hindi talaga mananalo ang pagkapangulo. I would even challenge him. Tumakbo siyang bilang senador. Tingnan mo, hindi siya mananalo ulit. Yan po, Tulfo, sana payuhan mo. Total, pinagtatanggol mo na si Tamba. Payuhan mo, sagutin yung pinsan niya. Hindi lang puro tanggol. Convince. Convince nyo, walang magkaroon ng pakinabang ang taong bayan.
ano nangyayari sa Congress natin? Yung mga kanilang pinag-uusapan wala nang pakinabang sa pang-araw-araw na kinahaharap ng mga mamamayang Pilipino. Palagay ko, ang taong bayan hindi makikinabang kasi panggulo lang yan, gastos lang yan. Sa Oo gastos eh. Well, again, uulit-ulitin ko, I'm not against Chacha per se. Kailangan na rin mapalitan ang ating ibang batas. But not now. Gutom ang taong bayan, hindi maganda ang political status natin, ang gulo sa Kongreso. Bakit yan ang aatupagin? Wag muna. Kakagaling lang natin sa pandemic, tapos ganito ang politika natin. Pangit. Wala sa timing. kabila niyan, itutuloy ni Senator Amy ang pagpapaimbestiga sa Senado ng mga umano'y panunuhol at pag-ipit sa ayuda para lang makakuha ng pirma para sa People's Initiative. Samantala, suportado ng ilang senador ang resolusyong inihain ni Zubiri para kay Senator Robin Padilla na siyang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Magandang balita para sa bayan ang pagbubukas ng diskusyon ng Chacha. Makatutulong anya ito sa ating ekonomiya. Yan ay kahit hindi kay Padilla ibinigay ang paunguna sa diskusyon. Kay Senator Sonny Angara raw ito ipahahawak. Sabi naman ni Senator Angara, ibang paraan ng Constituent Assembly o CONAS ang gagawin nila dahil hindi uupong magkasama ang Kamara at Senado. Sa ilalim ng CONAS, Kongreso ang siyang babalangkas ng batas. Ako, pagka ang babalangkas ng batas ay Kongreso, hindi ko type. Ang mangunguna, ang liderato ng Kongreso, hindi ko type. Oh. Pero kahit andyan na rin ang Senado, hindi ko pa rin type eh. But at least, kung andyan ang Senado, we have a chance, no? Pero pag Congress lang, taganin nyo. Malamang-lamang. Parliamentary na tayo. Baka may prime minister na. Nagbabalita mula Ayan, next po tayo. Eto, nako. Maiba-iba naman tayo ng usapan. Iwanan muna natin itong People's Initiative. O, eto. Na ng National Commission of Senior Citizens ang bagong patakaran ng isang coffee chain para limitahan ang pwedeng ordering gamit ang senior citizen o PWD card. Ang paglilinaw ng kapihan at apela ng isang resto group sa pagtutok ni Maki Pulido. Eto, Starbucks. Pinagdadabutan ng mga lolo at lola. Babawasan ang discount sa Starbucks. Starbucks Philippines gustong bawasan ang diskwento ng mga lolo at lola, pati na rin ang PWD. O, pakinggan natin. Natanggap kahapon ng National Council for Disability Affairs ang unang reklamo laban sa pulisiyang ipinatutupad ng Starbucks Philippines. Simula kasi kahapon, magagamit na lang ang PWD Senior Citizens Card at ibang government card para makadiscount sa isang inumin at isang makakain lang kada pagbisita sa kanilang coffee shop. Susulatan po namin for them to correct na kung ano yung mali sa implementation ng batas. Ayan, ibig sabihin, pag sa Starbucks po kayo, totoo yan kasi na-experience ko yan eh. Hindi ako pagkasama ko daddy ko, wala pa akong senior citizen card Excuse me po. Matanda na ako pero wala pa akong senior citizen Pero na-experience ko yan eh. Pag magpapabili sa akin yung daddy ko ng Starbucks, hanggang isang inumin at isang pagkain lang yung may discount. Paano kunwari ikaw ay senior citizen? Kakain ka doon, mag-iinom ka ng kape. Bitin sa'yo yung kape, magkakape ka ulit. Di kaya high blood din yung mga lolo at lola? Gusto mo ulit kumain? Hindi na pwede. Wala nang discount. Starbucks lang po ang gumagawa. Yan tingnan natin. Giit ng konseho, ang nasa batas ay walang limitasyon sa pwedeng i-order sa restaurant ng isang PWD Sabi dito ni Coach Oli sa Starbucks, si Raya, yung sa Tagaytay, yung sikat, ganun sila. Hindi lang yan. Sa lahat po ng Starbucks na napuntahan namin kasama ko, daddy ko, ganun. Di-presenta ko yung card, isa lang ang di-discountan. o senior citizen basta siya lang ang kakain nito. Pwedeng mag-order uli at lahat ito ay may 20% discount at exemption sa VAT. Nakalagay po yun sa Republic Act 10754
na merong discount. Tulad sa PWD, Alam mo, ngayon ko lang nalaman to ha. Ganun pala. Basta ang kakain, yung senior citizen mismo, lagi may 20% discount. So, pag umorder siya, tapos umorder siya ulit, may discount lahat. Oh. Hindi kasi, yun nga, na-experience ko yan. Hindi ganun. Hindi ganun ang nangyayari sa totoong buhay. Sa libro, sa batas, ganun dapat. Pero sa totoong buhay, sa Pilipinas, hindi po. Ang ina-apply nila dyan, hindi lang naman Starbucks. Isang kain, isang tuka. Hindi, isang kain, isang inumin, yun lang. Kung gusto pang kumain ng mga lolo, lola, wala nang discount. Okay? Ayusin nyo yan. Hindi pala ganyan ang nasa batas. Ngayon, alam ko na. Yari kayo sa akin. Pag nag-order ako at may video, Starbucks, naku, delicates ka sa akin. Correct, na-experience ko rin yan sa Starbucks. Oy, si Tita Liza, ano na ito? Siguro, senior na, senior. Hindi, joke lang. Wala mang masamang maging senior, ha? Ano lang yan, ha? Weather lang, ha? may 20% discount at VAT exemption din ng mga senior citizen. Discounted pa rin kahit na ang susunod na order. Kaya nag-iimbestiga na ang National Commission of Senior Citizens. We are sending our lawyer. Excuse me po. Sabi dito, senior ka na pala, coach. Hindi halata, sabi ni May. Hindi po. May edad na. Pero hindi pa po senior, ha? Wala pa. Malayo, pambihira kayo, oh. And we will make the necessary action about this. Sabi ng Starbucks Philippines, ginagarantiyan nitong magbibigay sila ng diskwento sa lahat ng pagkain at inumin na bibilhin ng mga senior citizen, PWD at iba pang individual na karapat-dapat makatanggap nito. Ayan, babaguhin daw ng Starbucks. Screenshot nyo yan. Pag kayo nagpunta ron at isang videohan nyo, padala nyo sa akin, bakbakan natin ang Starbucks Philippines. I-screenshot nyo yan. Sabi ni Coach Oli, sabi nyo, sa GMA, may discount. Ano nangyayari sa inyo? Hindi lang isang inumin, basta siyang iinom. Kung gusto nung matanda, kung gusto nung lola at lola, magsiinom ng 3 kape, hayaan nyo sila, ha? Humihingi raw sila ng paumanhin sa kalituhang nangyari. Sabi naman ng grupong Resto PH, kailangan na ring istriktuhan ang pagpapatupad ng batas. Naglipanan na raw ang mga pekeng PWD at senior citizen cards o kung di man peke, hindi naman PWD o senior citizen ang may-ari ng card. I've had a customer. Yun ang masakit noon. Kayo naman, mga senior citizen, wag nyo namang kasi pinepeke daw. Senior citizen o PWD. Naku, may kilala akong ganyan na PWD, tumatumbling pa. Hindi po. Naku, wag po gano'n. Siyempre, hayaan na natin yan sa iba. Pero ewan ko sa inyo, hindi daw totoong lolo't lola. Hindi daw totoo parang di ba? Usually, mga bata ayaw ng senior citizen card. Gutom na talaga Pilipino sa Starbucks, no? Maka-discount lang kahit hindi pa senior, kukuha ng senior citizen. O kukuha ng PWD, pambihira. Grabe. Grabe na ngayon sa Pinas, ha? Where as a requirement, he's a pilot, he's supposed to have good vision, and yet may PWD card siya for visual impairment. Very common, where 8 people in the table, 10 people in the table, all of them have PWD card. Now, from father to mother, son, daughter, lola, baby, who is a toddler. Kaya Grabe, no? Lahat may PWD. Isang table daw, 20 sila lahat. Tatay, nanay, lolo, lola, pati bata, pati baby may PWD card. Abay, abusado yung pamilyang yan. Yung isa namang ginawang example, piloto, may PWD. Pwede ba yun? Dahil mahina daw ang mata. Yun ang nakalagay. Meron ba namang mahina ang mata na piloto? Grabe, talamak talaga sa Pilipinas. Talamak sa Pilipinas ang lokohan. Wag naman nating, kasi ito, pagka maraming manloloko,
yung tunay na mga PWD at yung mga tunay na senior citizen, mahihigpitan. Kaya kung hindi naman talaga tayo senior citizen at hindi naman tayo PWD, huwag abusado. May mahirap yung ganyan. Na raw maging strikto ang mga lokal na pamahalaan sa pamimigay ng PWD at senior citizen card, lalo na't sa karanasan daw niya, sinasagot ng mga restaurant ang discount. If it were a case where the 20% discount is chargeable against taxes in 20%, then that's not a problem. But we were able to claim less than 2%. Kaya pinaiimbestigahan na ng House Speaker di lang ang umano'y hindi pagbibigay. Yun lang. Teka muna. Paiimbestigahan daw ng House Speaker. Nako. Nako. Busy po ang House Speaker. Huwag niyong abalahin diyan sa discount nyo ng mga senior citizen at saka mga PWD. Busy sila, kakahabol sa SMNI, sa Duterte, sa confidential funds at lalong-lalo na higit sa lahat dito sa Tamba Initiative. Busy sila, wag niyong abalahin. Naku, speaker pang magpapaimbestiga. Naku, sabi ni Virgil Larissa, ano ba yan? Kawawa naman ang restaurant, maglulugi. Kaya nga. Correct po, Virgil Larissa. Wag nating abusuhin. Kasi pagka yung mga restaurant po ang sasalo ng mga discount. Oh. Ngayon, natural yun. Pag nalugi yan, hihigpitan niya yung totoong So, hayaan na natin. Hayaan na natin magkaroon ng benepisyo yung mga matatanda na. Yung talagang totoong senior citizen at saka yung talagang totoong PWD. Mga Pilipino talaga, wag tayong gahaman. Ng tamang diskwento, kundi pati ang posibleng pang-aabuso ng ilan sa mga pribilehyo. Para sa Next topic po tayo. Wag abusuhin. Ito, ng reklamo ang isang lalaking makailang beses nang nabidyohan na galit na nakikipagtalo sa kapwa niya motorista. Ang kanyang paliwanag kung bakit siya nanggagalaiti sa kalsada. Ikinuwento niya sa panayam ni June Veneracion. Eto, naalala nyo kahapon binalita natin. Itong mahilig sa road rage, 3 beses may nabidyohan na nag-road rage at iisang tao lang yon. Ngayon, saglit. Ngayon, nakita na, natuntun na. Na-interview. Tingnan nyo kung paano siya sasagot. Etong mama na ito. Parang may sapak talaga sa utak eh. Ano problema mo, boss? Ano nga? Sabihin mo. Baba ka kaya. Baba. Sa 3 away kalsadang viral na, iisa lang ang lalaking lumalapit sa mga nagvi-video. Mali ka na nga yung pipilit mo? Sagot. Saan ka magpasensya na? Sagot! O, pasensya na. Sagot! Pasensya na ka ako. Kung nakamali ako, wala. Ang layo-layo naman, bro. Magot ka muna. Ang layo-layo. Mabilis yung takbo ko, mabilis. Pasensya ka na kung mabilis. Lahat yan ay nangyari sa halos iisang area sa Quezon City. Kala mo yung kotse niya Ferrari, nakala mo napakalaki ng katawan eh. Kasi kayabang, naiinis ako, kayabang nitong tao na to. Sa loob lang ng halos 2 linggo. Pag-amin ng lalaking na videohan pero hindi namin ipapakita ang muka dahil sa problema sa kalusugan. Nahihirapan siyang... Tingnan mo nga Brad yung katawan mo, kayabang mo. May pamalo ka lang eh. Kontrolin ang kanyang galit dahil sa kanyang health condition. Maraming away pa raw sa kalsada ang kanyang nasangkutan na walang video. Alam mo ba na bago yung video na yan, is muntikan na ako mapatay ng mga meron dahil lang din sa nagalit ako sa isang motoristang alam mo pala eh. Loko-loko talaga to. Siya pa nagsasabi. Alam mo ba, bago yung video na muntik na siyang mapatay dahil tanga. Sorry Alam mo naman pala eh. Paulit-ulit mo pang ginawa. Ibig sabihin, bago yung video na yan, may nagawa pa siya. Aba, nangongolekta ka ng mga road rage? Ginawa mong karir yan?
Hari ng kalsada tong animal na ito. Itong si Boy Fairview. Dapat ito makahanap ng katapat eh. At saka alam na niya, ha? Ito palusot. Ito karamihan ng palusot eh. May medical condition. Brad, kung alam mo may problema ka na sa medical condition, the last thing na hahawakan mo manubela. Napakadelikado niyan. Makakapatay ka o ikaw ang mapapatay. Huwag mo ilagay sa alanganin. That is not a good excuse. Huwag ka magmaneho. Diyan ka na lang sa bahay, stay put ka, isuot mo yung bulaklaki mong sando. Bira ka eh. Cut sa akin, I was almost killed. Pero nanindigan siyang may batayan ang kanyang mga galit at mali ang kanyang mga kinumpronta. Kaya ako Loko-loko talaga. Mali na siya. Instead na humingi ng pasensya, humingi ng tawad, gina-justify. Kaya itong tao na ito, dapat tanggalan nyo ng lisensya. Tatandaan nyo po, ang isang tao na gina-justify ang mali, it means wala siyang planong baguhin yung pagkakamali niya. Uulitin at uulitin at uulitin niya yung road rage na yan. Makikita mo naman kung ang isang tao gusto magbago eh. Ina-accept yung mali. Eto hindi. Delikado yan. Alisin nyo sa kalsada yan. nagaganon is, una, ginigit-git nila ako. Or it's either, nasa fast lane ako, tapos bigla silang gaganon, hindi man lang nagsisignal. Pang self-defense lang daw ang O bababa ka na. Ginigit-git ka. Normal na nangyayari sa Pilipinas. I'm not saying tama yon. Pero normal na nangyayari yan sa Pilipinas. Kung ayaw mong nagigit-git, dahil tumira ka sa Amerika, maluluwag ang kalsada, walang traffic masyado. Ano tong tao na ito? Entitled masyado? Isipin mo, ganyan na itsura niya. Ganyan pang kalagayan niya sa buhay. Paano kung ito ay naka-BMW? Paano kung ito ay may mataas na posisyon? Buti nga wala pa tong baril eh. Pat-pat lang ang hawak, napakatapang na. Paano kung baril pa hawak nitong animal na ito? Handable baton na hawak-hawak niya sa ilang video ng komprontasyon. Panakot lang naman yun. I don't intend to use it. Nakausap Mali yun. Mali. Kung binunutan ka ng baril, panakot lang daw. ko rin ang ina ng suspect na nahihirapan na raw dahil sa dami ng gulo na kinasangkutan ng anak na balak niyang ipasok sa pagamutan. Mas maganda lang kung nasa loob siya kay may pagkakataon na gumaling siya kaysa dito sa labas pagala-gala siya. O pwede siyang makasakit, pwede siyang mapatay pa. Nagsampa naman ng reklamong unjust vexation at life threat ang driver. Pwede siyang makasakit. Ito, Nay, ako payo ko sa inyo, dalhin mo niya sa pulis yan. Kung maaari, ipakulong nyo. Ito ay para sa kanyang kabutihan. Tama ka eh. Either siya ang masaktan o siya ang makasakit, lalong malaking problema. Mahal nung nanay eh. Alam mo, it shows na hindi napalaki ng tama itong bata na ito. Meron tong na-pick up na psychologically nagaya niya. Kaya gina-justify niya yung mali, ginagawa niyang tama. Pero tama yung analysis mo, Nay. Ipasok mo yan, delikado. Ito namang isang to, kung yung nanay mo nahihirapan na sa'yo, mag-isip-isip ka, maawa ka sa nanay mo. Yang init ng ulo mo, ini-stress mo yung nanay mo na hindi mo na dapat hinahayaan na iniisip ka pa ng nanay mo. Dapat nga may sarili ka ng buhay eh. Hanggang ngayon, pinahihirapan mo po yung nanay mo. Instead na pinapaluwag mo ang buhay ng nanay mo, pinasisikip mo pa dahil sa stress sa'yo. Talaga itong mga ganitong bata. Ay, matanda na pala to. Tumanda kang walang kinalakihan.
makasakit, pwede siyang mapatay pa. Nagsampa naman ng reklamong unjust vexation at life threat ang driver na nakaalitan ng suspect noong January 11. Dito ako nakakaso kasi para matagal ang lisensya at saka hindi siya makadiscuss sa ibang tao na kasi abala talaga. Yung ginawa ng pagitgit. Ako naniniwala ako doon. Tama yan, tuluyan. Pag dinimanda mo yan, siguro sa kanya magagalit siya. But in reality, that is a blessing in disguise para sa'yo, Brad. Ikakabuti mo yan. Grasya sa'yo yan ng Diyos. Pag ikaw ay dinimanda at tinanggalan ng lisensya, para sa'yo yan. Sa akin, hindi ba threat yun? Sabi ng LTO. Yung panggigit-git daw. Ano sabi? Yung panggigit-git ba sa kanya, hindi threat ba yun? Abala talaga. Yung ginawa ng pagitgit sa akin, hindi ba threat yun? Sabi ng LTO, napakalinaw at tibay ng mga hawak nilang ebidensya. Gago talaga. Sorry yung panggigit-git daw sa kanya, hindi threat. So, let's assume for discussion purposes, mali yung ginawa. Gagawa ka ng mali para i-correct mo ang isang mali. May sapak talaga sa utak tong mama na ito. Pero, sa isang balita, tinanggalan na po ng lisensya at kinasuhan po. No, mabuti po yan. Ilagay nyo sa ayos yan. Hindi dapat nagmamaneho ang ganyan tao. Ang mga video ng road rage incident. Yung ugali niya, sir, yung character, attitude. Sabi dito ni Celso, kalbo na naman. Bakit ba yung mga kalbo may problema sa road rage? Pati yung pulis kalbo. Ay. Di siguro pag ay, banat ba, Boss Dada? Hindi po kayo Hindi baka pag kalbo, mainitin ang ulo kasi direct sunlight no? Walang umaharang kaya nagiging mainitin ang ulo. Hindi pero yes, sila Banat ba tsaka Boss Dada, mababait yan, hindi mainitin ulo niyan. Relax lang yan. Mas relax pa nga yan sa akin Oo. May mabilis mag-drive pero bakit nga ganun maraming involved sa road rage kalbo. Ano kaya yun? May kinoksyon kaya? Tsaka yung discipline niya sa daan, hindi karapat-dapat siya magmaneho na. Delikado na, oo. Bukas ay inaasahang haharap sa hearing ng Land Transportation Office ang suspect at isa sa mga parusang posibleng irekomenda ng panel laban sa kanya ay ang perpetual revocation ng kanyang driver's license. Para sa GMA, masakit yun perpetual. Habang buhay na pagkatanggal ng lisensya. Yun. Sabi ni Garski, baka mainit lagi ulo na susunog ang buho. Tanggalan nyo ng lisensya yan. Masampulan at gawing sample ng mga pulis, mga traffic enforcers, MMDA, nang huminto ang road rage sa Pilipinas. Isa pa yung problema. Basa tayo. Kanina may mga nababasa ako patungkol dito. Galit na galit kay Tulfo. Sabi dito ni Abel Ferreira, never ako naniwala dyan sa mga Tulfo. Basahin ko yung inyo Sabi naman ni Tita Liza, nabili at nabayaran na rin yang si Tulfo ni Tamba. Naku, delikado. Tita Liza, may patunay ka dyan Naku, baka... Sabi ni Concepcion, dati I'm his follower. Ngayon, dismayado na ako sa kanya. Mahirap mag-akayan ang parehong bulag. Good point, sabi dito. Bakit si Erwin Tulfo, sabi ni Melosa, bakit si Erwin Tulfo ang nagsasalita? Bakit tahimik si Tamba? Siya ba ang nagtatanggol? Yan ang hindi ko talaga maintindihan. Yan, let me address Speaker Romualdez. Siya ang pinapatukuyan ng kung sino-sino. Ayan, katulad niyan, si Tulfo naman nagtatanggol. Sinong susunod na magtatanggol? Si Akop? Tatanong lang. Sino? Si Tambunting? Si Nograles?
si speaker, laging tahimik. Uy, wag gano'n. Wag ka magtago diyan sa pantry. Na sagutin mo yung mga paratang sa'yo. Paratang ng pinsan mo, sagutin mo. Hmm. Sabi dito, papaano namin sisiraan si Tambaluslos at nung panahon pa ni FEM Senior sira sa amin ang mga Tambaluslos. So, ang ibig sabihin mo ba, Rica Dula, kahit pula ayaw si Tamba, gano'n. Gina PH, baka may kasunduan si Tamba at Erwin, coach. Yun nga, hindi ko alam at lagi magkasama yan. Coach Oli, sa tansya mo, sa 100%, ilan na lang, sabi ni Ganry. Ilan na lang ang pagkakatiwalaan natin dyan, coach, sa Senado at sa mga congressman. Kaya nga isa po sa mga suggestion ko, mag-election muna. Bago tayo pumunta dyan sa People's Initiative para maiboto natin yung alam natin na kayang ipagtanggol ang mga Pilipino. Magkaroon tayo ng numero sa Congress at sa Senado. Malay mo, mailagay pa natin dyan si PRRD. May laban tayo sa People's Initiative. Pero sa ngayon, kontrolado nila ang Kongreso, mahirap yan. Sabi ni Lucky Me, nakakagutom yung pangalan mo. In my opinion, coach, etong si Tulfo, pinagpalit ang kanyang stand. Noong wala pa siya sa gobyerno, napakatapang, ipaglaban mga inaapi. Ngayon, ipinagtatanggol niya si Tamba. Mali nga lang. Ay, nako Kaya kayo, mag-iingat kayo, ha? Let this be a lesson. Ang ganda nung sinabi ni Lucky Me. Noong wala pa siya sa Senado, napakatapang, ipinagtatanggol ang mga naapi. Hindi po lahat ng nagtatanggol sa mga naaapi ay para sa bayan. Titingnan po natin ang kanilang nagawa. Huwag tayong magpapabudel-budel. Kasi yung iba, hindi man lahat, yung iba, kunwari lang pinagtatanggol ang isang bagay, pero may personal agenda. Kaya nga ito si Lucky Me, bagamat hindi natin alam bakit tahimik siya ngayon, tapos magsasalita, pagtatanggol pa si ano. Hindi ko alam kung anong nangyari dyan. Pag ang kaing ng tomatoes may isang bulok, nahawaan agad ang iba. Ang daming galit sa Tulfo. Sabi naman ni Marlon, ayaw ko sa Tulfo na yan, mayabang din, tambaluslos din yan, lumalaki ang ulo. Erwin na yan, akala kasi number 1 sa survey sa senator, bagsak ka ngayon. Yan na nga eh. Kaya malakas din ang loob niyan kasi number 1. No? Tatandaan ninyo. Okay? Muli po, paalala po sa inyo. Huwag tayo boboto dahil matunog ang pangalan. Ulit, huwag boboto dahil matunog ang pangalan. Hindi ko sinasabing huwag niyo iboto si Erwin Tulfo. Kung sa tingin niyo makakatulong siya, go. Pero kung iboboto niyo siya dahil matunog ang pangalan, mali po yan. Okay? Tapos saka kayo magagalit, tapos saka kayo magsisisi, tapos saka kayo magpapatanggal niyo. Wala na po kayong magagawa para pwesto niyo na yan. Napakahirap na proseso na po yan. So mas maganda, pag-isipan niyo mabuti kung iboboto niyo ba si Erwin Tulfo bilang senador o hindi. Number 1 yan, tatandaan ninyo. So ano ba ang stand niya? Kaya siguro naninindigan siya ngayon dahil alam niya malakas siya.
Sabi naman ni Ernie, baka mawalan ng budget ang party list ni Tulfo. Siyempre kung saan. 'Di ba? Sabi nga ni Duterte, ipulong, ha? Hindi daw siya luluhod para makakuha ng proyekto. Kaya lang ang kawawa, yung mga taga Davao. Pero ano po ibig sabihin ni PRRD? Ibig sabihin, may kailangan kang gawin. Gaya ng sabi ni Atty. Roque, may kailangan kang gawin para makakuha ka ng proyekto. Lynn, nag-unfollow na ako dyan kay Raffy Tulfo. Hindi po si Raffy Tulfo, si Erwin, yung nagtatanggol. Hindi po si Raffy. But ako rin, hindi ako solve kay Raffy Tulfo. No? I mean, yeah, I think he's okay. But between Sara and Tulfo, I would rather go for Sara. Sa ngayon, sa ngayon. Sabi ni Park MB, nabawasan na ang followers ng Tulfo dahil sa alliance nila kay Tambi. Virgil Larissa, sana magkaisa tayong mga Pilipino, tayo din kawawa pag nagkamali tayo. Huwag na tayo pabigla-bigla, manindigan tayo, sana magkaisa tayo. Ang ganda nun yung sinabi ni Virgil Larissa. Huwag na kayo magkamali, Ang pinakamalakas na kapangyarihan natin ay itong susunod na 2025 election. Midterm election po yan. Magkakaroon po ng nationwide election except president at vice president. So kasama ang congressman, mayor, etc. pati na rin ang senado. Mag-iisip na po tayo, Itaas na po natin yung level ng kalidad natin. Ito po sa mga manonood. Huwag tayo sa chismisan parati. Iwasan natin yung chismisan. Yung kunwari, ito politikong to, ayos to. I-research nyo, totoo ba yun? Kasi kung narinig nyo lang, tapos sasabihin nyo, okay, chismisan na naman. Diyan tayo nabudel-budel sa mga chismisang ganyan. Kaya make sure, lahat ng madidinig ninyo patungkol sa politiko, bago nyo iboto, i-research nyo. Hindi ibig sabihin maganda apelyido, okay na. Manggagamit yan si Tulfo both ways, sabi ni Lynn. Sabi ni Hi, me, Resty, di ko pagpapalit si Sara kay Tulfo. Correct. I agree with you. Sabi ni Abel, hindi ko boboto yan si Erwin Tulfo. Bali, pero number 1 siya sa survey. Kaya mag-iingat po kayo. Baka akala nyo, ganyan-ganyan lang yan. Malulusutan kayo dyan. Mabasa pa tayo. Gina PH, hindi ako fan ng Tulfo kahit kay Raffy pa. Cesar Lu, basta ako Yorme Isko Moreno. Ay, shoot na sa bangayan si Yorme sa Senado. Shoot na yan. No? Ang tanong na lang, antayin natin, no? Kung tatakbo siya. Pero kung tatakbo yan si Yorme, shoot yan sa banga si Cesar Lu. Walang katalo-talo yan. Peb Sagun, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Thanks for keeping it real, Coach Oli. Peb Sagun, maraming salamat po. Thank you. Thank you for keeping it real, Coach Oli. Yan. Salamat din sa pag-appreciate nyo. Salamat sa pag-suporta sa live ko, Peb Sagun. Checklit, kinain na ng bulok na sistema si Erwin Tulfo. Yun nga Yung sabi nung isa, napakatapang dati.
Nung vlogger pa, nung naging politiko, nag-iba ng tono. Yun ang sabi, Susie Dalias, shout out sa'yo. Sabi ni Manny Ganri, Coach Oli, hindi po lahat ng kalbo mainitin ng ulo. Mayroon lang kalbo na masama ang ugali. Kaya pati ang buhok niya, lumayas na lahat. Cesar Lub naman, Doc Willie Ong at Yorme Isko for Senator. Ayan, sure ball na yan. Sabi ni Cesar Lub. Sure na yan, sure na yan. Yung mga yan, ako. Ito naman, sabi ni Jacqueline, si Akop, bumibili din niya ng mga boto sa taga-Antipolo ng 200 per head way back noong unang takbo ng congressman until now. Tapos kukunin yung precinct number. Talaga, hindi ko mapatunayan kung totoo po yan or hindi. Kasi wala naman po akong katibayan, no? Pero yan po ang sabi ni Jacqueline, maganda po niya, mabidyohan natin. Kung mabibidyohan nyo yung mga ganyang bilihan, bawal po yan, bribery po yan. Ilalabas natin dito. Sabi ni Sandy, Hoy, Erwin, baka masermonan ka na naman ng kuyang Ben mo. Masyado kang halata. Tingin mo magwawagi si Tamba sa mga inaambisyon niya. Hindi, kasi si Erwin, malakas. Number 1 eh. Kaya malakas magsalita, malakas ang loob. Yun nga lang, baka masermonan siya ni Ben. Kasiraan sa apelyido nila yan. Nako, correct ka dyan, Jeb Rivera. Mahirap talaga magtiwala sa mga tao na dati pinagtatanggol ng naapi pero may secret agenda pala. Mag-iingat po, ha? Nako, especially sa politiko, hindi porket pinagtatanggol ang isang bagay. Silipin nyo muna, ano bang history nitong taon to? Ano bang credibility nito? Ano bang character nito? Tuwing magtatanggol ba siya, may personal agenda siya? Correct, Cesar Lub. Ang maayos lang na nakilala kong kalbo, Banat Bay at Boss Dada. I agree with you, Cesar Lub. Ay, eto magandang tanong. Ito, napakaganda ng tanong mo. Sasagutin ko yan. Maganda to. Meron akong gustong i-share sa inyo. Sabi ko, kung ikaw kaya maiboto, Coach, magtago ka rin kaya? Baka ibig niya sabihin, magbago ka rin kaya? Kainin ka rin kaya ng bulok na sistema? Ito, Lynn Tasha. Para dun sa mga hindi alam, no? Pangarap ko po maging politiko. I'll be honest to you guys. Pangarap ko maging politiko. Actually, one time, nag-meeting kami, Banateros Brothers. Nabanggit ko to kay Boss Dada TV tsaka kay Banat Bay. Sabi ko, at the back of my mind, gusto ko maging politiko. So tinanong nila, anong gusto mong posisyon? I really don't know yet. No? I'll cross the bridge when I get there. Gusto ko talaga. At sinasabi ko doon sa mga kakilala ko na suportahan ako. No? Pero sa ngayon, alam ko, hilaw pa. Pero when the time I think is right, the timing is right, I will let you know at gusto ko talaga maging politiko. So, alam po sa family namin, alam ng mga kaibigan ko, matagal ko ng pangarap, sabi ko wala lang sa timing. Kasi sabi ko nga, hindi ko gusto yung nangyayari ngayon. Hindi lang ngayon, kahit dati pa, walang nangyayari sa mga politiko. Totoo yan. No? Gusto ko maging honest sa mga nanonood sa akin. And then, napasok po ako sa political blogging. No? Medyo nabukas yung mata ko sa politika.
no? Hindi ko sinasabing magaling ako, nabukas lang, no? Ayoko magbuhat ng bangko. Nabukas lang yung totoong kaisipan ko, yung totoo kasi iba ang nakikita ng isang tao na ordinaryo, iba yung napunta ko sa political blogging, medyo lumiwanag ang tingin ko sa mga bagay-bagay patungkol sa politiko. Kaya kung ang tanong sa akin, kakainin ka rin kaya ng bulok na sistema? Kaya ako po, sinasabi ko na sa mga kakilala ko, ayoko na magpolitiko. Bakit? Exactly yan yung sinabi mo, kakainin ka rin kaya ng bulok na sistema. Ayoko, sa nakikita ko, napakahirap maging successful. Hindi ko sinasabing hindi mangyayari, hindi lahat ng politiko masama, pero napakahirap maging successful na politiko nang hindi ka papailalim sa sistema nila. At hindi ko kayang sikmurain. Kaya sabi ko, yung pangarap kong yan, ibabasura ko na. Ayoko na magpolitiko. Ayaw ko kumain ng basura. Ayaw kong kainin yung masamang sistema para lang kuhanin yung pangarap ko. I give up. Sabi ko, dito na lang ako political vlogger. Sabi ko doon sa mga kaibigan ko, thank you. Yung sa mga hinihingan ko na suporta, sabi ko, thank you. Let go nyo na yan. Ayoko maging politiko. Hindi ko kaya. So, nasagot ko na, ha? Tita Liza, tumakbo ka ng kongresista para may pangbalanse. Tita Liza, hindi kaya? Hindi ko kayang kainin yung ano. Basta hindi ko kaya. I'll just stay focused sa political blogging. At least ito, pag may nakita ako mali, babanatan ko. Hindi ko kailangan makipagbulaan sa inyo para mabigyan ako ng proyekto. Hindi na. Sa inyo na yun. Nahihirapan nga si Pulong Duterte, sabi dito. Pati nga si Pulong gusto nung umurong, di ba? Sinabi ni PRRD. Parang ayaw niya nang magpolitiko. Kasi kung ikaw, gusto mo ng malinis na sistema pagiging politiko, talagang kawawa ka. Tingnan mo si Pulong. Ano nangyayari kay Pulong? Di ba? Gusto na, umaayaw na Ayaw na magpolitiko. Idol Pogi, lumabang kang congressman, sabi ni Cesar Lum. Baka maging house speaker ka. Naku, malabo yun. Hindi ko sinasabing masasama ang house speaker, no? Pero ayokong umuo sa sistema para malagay sa isang mataas na posisyon. Hi, Miresti, Coach Oli News PH, sumakbo ka, maawa ka sa amin. Hindi. Ano ka ba? Simpleng tao lang tayo, no? Wala, hindi. Malabo talaga yan. Ayoko, ha? Thank you sa tiwala, Miresti, pero hindi ko kaya yung sistema. Yung sistemang bulok. Siraan ng siraan, tapos may kailangan kang gawin para sa ganitong proyekto. Ay, nako. Sigurado yan. Baka hindi ko pa natatapos yung term ko, ay napaaway na ako ng matindi. Baka pinatambangan na ako. Kasi kukontra lang din ako eh. Kawawa naman yung distrito ko, walang mapapala pag kumontra ako ng kumontra. Aurea Haway, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Thank you, Aurea Haway. Sabi dito ni Lynn Tasha, so paano tayo babangon kung susuko ang mabubuting puso sa politika? Very good question. Tama naman eh. Paano tayo kung yung mga maganda puso sumusuko? That's why we have a Duterte.
Kasi si Duterte may puso, sumalubong, kasi hindi ka lang pwedeng mabait eh. Hindi ka lang pwedeng may puso. Si PRRD may puso, may tapang, at may karisma. Importante nandoon lahat. Kasi hindi ka pwedeng puro tapang. Pag wala kang karisma, wala kang mandato ng tao. So si PRRD, andun yung utak sa politika, andun yung puso, andun yung tapang, andun yung karisma. Kaya sana wag magretiro si PRRD kasi wala kang makikitang tao na politiko, bihirang-bihira na merong puso, utak, tapang at karisma. Karamihan kurakot. Bihira po, once in a lifetime po 'yan mangyari sa Pilipinas. Oh, sa mga kaedad ko, ilan ang dumaang politiko? May nakita ba kayong katulad ni PRRD? Bibihira, I'm sure. Less than. You can count on your fingers. Malabo. Virgil Larissa, may nakatanda na sa'yo, Coach Oli. Makikita mo, isa ka pala sa maasahan ng kababayan. Hindi, seryoso ha. Kaya kinausap ko sila talaga. Sabi, ayoko na. Sabi ko, ganito pala yan. Ganito pala yan. Hindi, baka sabihin nyo, hindi, ginagaya lang yan sila PRRD, kunwari hindi tatakbo, pero tatakbo. Hindi po, taga nyo na po, hindi. hindi. Ayoko na talaga. Hindi talaga. Hindi ako magbabago sa future. Sarado na po. Nakikita nyo naman ng politika, let's be honest. Tingnan nyo kung gaano kadumi ang politika. Ang hirap tumampasaw dun. Hi, me Resty. Tama, Coach Oli, yung speech, walang kagaya si PRRD. Kaya nga, nakakahinayang ang mga katulad ni PRRD. Ayaw ko naman sa mga Pilipino. Binigyan na nga tayo ng PRRD. Pinagpala tayo ng isang PRRD. Kinukontra pa natin. Nakita naman natin yung difference niya sa iba eh. JC Lagasca, sana Coach Oli meron kahit isa sa inyong Banateros Brothers ang tumakbo. Mukhang malabo. Ayaw din. Ayaw din ni Banat Bay. Matagal na namin kinukonvince si Banat Bay. Ayaw niya. Ako gusto ko. Sabi ko, ako na lang. Ako. Gusto ko. Nag-aantay lang ako ng timing. Nung napasok sa puliya. Ayoko na. Ha? Hindi, sorry po baka akala nyo nagpapapilit ako. Hindi talaga. Ayoko talaga. Ang baho ng politika sa Pilipinas. Hindi ko kayang kainin. Sabi ni Virgil Larissa, maliwala ka kahit ayaw mo may nakatanda na sa'yo, Coach. Sabi mo lang, magugulat ka. Napasok ka na pala sa maruming politika. I don't think I have the courage of Tatay Digong. Kasi kung gusto mong sumuway sa pangit na sistema, dapat Tatay Digong ka. Kung hindi ka Tatay Digong, I'm telling you, lalamunin ka ng sistema. Ang hirap po. Ang hirap maging kagaya ni PRRD. Ang hirap maging Tatay Digong. Paano kung Duterte na lang uli ang presidente, papasok ka ba sa politika, Coach Oli? Hindi siguro. Kasi kahit naman si PRRD ang politiko, ang presidente ay si Sara. Minsan maayos naman din ang presidente, pero yung mga nakapaligid, loko-loko rin eh. Diba? Nangyari naman kay Tatay Diggs yan eh. Siya maayos, yung ibang nakapaligid, madumi eh. Ayan, ito rin sabi, kapag presidente na si Inday Sara, tatakbo ka, Coach. Hindi. Political vlogger na lang. Ayan, yan, sigurado ako dyan.
political vlogger. Yan, sure na sure yan. No, but position, I don't think so. Hindi ko kaya yung sistema. Yung sistema po, may problema talaga tayo. Alam mo si Tatay Diggs, nagulat siya sa sistema, di ba? Sinabi ni Tatay Diggs na kukuhanin niya na yung talagang susugpuin niya yung droga. Ganun kalalim yung droga, nagulat siya. Kaya hindi niya na totally nasugpo. Nabawasan, pero ganun kalalim. Kung katulad ni PRRD, nagulat sa sistema pagpasok eh. Paano pa kaya yung mga ordinaryong tao katulad natin? Baka kainin tayo yung sistema, kakatakot. Mas mabuti nang wag tayong kainin ng sistema kaysa mapasok sa maling sistema. Ganri, collect. Oh, wag ka na po sa politika. O, solid, dito ka na lang. Banata mo mga pinaglalaban. Yan. Oo, dito na lang tayo. Ha? Dito na lang tayo. Hindi natin kailangan umuo sa kanila. Barangay captain muna, idol, para masanay ka. Sana ko masasanay. Sa bulok na sistema, Cesar Loob, mahirap yun. Isa pa yung barangay captain. Hindi man lahat, ha? Oh. Well, anyway, Virgil Larissa, maraming salamat ha, sa tiwala. Thank you. I appreciate. Sabi niya, walang imposible, coach. Yes, sa Diyos naman, naniniwala ako walang imposible. Oo. Pero hindi niya siguro dealing sa akin. Hindi dealing ng Diyos sa akin yun. Wala na eh. Wala sa puso eh. Wala na. Dati nasa puso ko na wala na eh. Okay, maraming salamat po. Kita-kits po tayo ulit. Magpatuloy. Maasahan nyo, si Coach Oli po, patuloy na magbabantay sa mga tambaluslos ng bayan nito. Pangako po sa inyo yan. God bless everyone. Naway makatulog kayo ng mahimbing. Huwag pong kakalimutan magdasal. Magkaroon kayo ng payapa at magandang kalusugan. Ito po ay malaking pagpapala mula sa Diyos. God bless everyone. At tumali nga ito, nagsamot-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Mapagmahal po si Tambaloslos. Katunayan, sa ginagawa niyang yan, ay kitang-kita na mahal niya ang sarili niya. Kawawa ang taong bayan, finaltas lang ang pera ng bayan dahil sa kalokohan ni Tambaloslos Romualdez sa maging Prime Minister. Okay lang kung sariling pera niya ang kinasto at hindi sa kaban ng bayan. Yan ang resulta sa manhid at walang pakialam na presidente at takot punahin ang kanyang pinsan. Ang resulta, inabusahan siya. Ang totoong tunay na nagmamahal ng ating bansang Pilipinas at sa ating mamamayan, lalong-lalo na sa mga may hirap, ay hindi ka dapat matukso ng pera. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maghimalaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. Hanggang sa muli, tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Dindig Pinas. Huwag nang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, isubscribe na yan.